Okay, gumagawa ko na last video para ito kasi yung yung nasa group na presentation tuloy. Yung group team quiz na pinagawa ni sir. Ito yung problem dun. Parang hanapin yung figure 5 sa lahat ng triangles na to. Tapos hanapin ilan yung sa figure 100. Tapos how many triangles or how many gray triangles are there in figure 100. So unahin natin si figure number 5. So kung paano natin hanapin si figure number 5, titingnan natin yung pattern. So kung titingnan natin ng pattern available, meron tayong 1, 1, 6, 6. Tapos 3, 3, 10. Tapos ayun, medyo kailangan tayo mag-isip ng unti pa. Pero madali lang siya intindihin. Kung titignan mo, ito, kung makikita mo ang mga squared ng each figure, it will be the exact amount of number per pag i-add mo tong dalawa. Halimbawa, ito, square mo to, sabihin 1 pa rin siya. Ito naman, square mo siya, magiging 4 siya. 3 plus 1 is equals to 4. Ito rin, square mo siya, magiging 9 siya. 6 plus 3 is equals to 9. And so on. Ito rin, square mo siya, magiging magiging 10 siya. Ayun. So, ibig sabihin ito, pag i-square siya, magiging 25 siya. Now, paano natin mahahanap yung dalawang parts nito? Ayun. Kung titignan mo yung pattern, 1, 1, 3, 3, 6, 6, edi 10. 10, tas 10, tas 25 minus 10, edi 15. Ayun, nakita na natin yung final answer dito. And pwede natin i-drawing si figure 5, pero hindi na natin ito-drawing. Pero feel ko ipapadrawing to ni sir. But moving on, nahanapin natin si figure 100. So, paano natin hahanapin si figure 100? Kung ito pa lang, ang hirap-hirap na. Okay, so in order to find figure 100, ang gagawin natin is square ulit natin siya. Square natin si figure 100. How many total triangles of figure 100? So, kung ito, ang total triangles ng figure 5 is 25. And kung i-square mo lang ang 100, it's equals to 10,000. E dito yung total triangles ni figure 100. Yun na. Let's moving on. But now, isipin natin, paano natin mahahanap ang amount of gray triangles kay figure 100? Okay, going back sa pattern, kung titingnan mo, lahat ng figures may differences sila. Ito, meron siyang 1 difference. Ito, meron siyang 2 difference. 3 minus 1. When we say difference, yun yung equals ng sa isang, pag i-subtract mo ang dalawa. Ito, meron siyang 3 difference, 6 minus 3. Ito, 10 minus 6, meron siyang 4. And so on. Kung mapapansin nyo, pareho lang yung difference niya on the exact amount. So ito, magiging 5 difference. And so on. Tapos pag nasa 100 na tayo, ibig sabihin, meron siyang 100 difference. A difference. So yun, you have to keep that in mind. Now, we have to figure out ano yung mas madami. So yung white triangles ba? Or yung gray triangles? Now, pag ito na tayo, is kailangan natin tignan kung anong part sa triangles ang ano yung prime number, ano yung odd number and even number. Kung titingin mo puti, sa white, meron si 1, mas mataas si 1 sa white, mas mataas si 3 sa white, mas mataas si 5 sa white. So, ibig sabihin, ang mga white triangles, they are higher kapag odd numbers. Tapos si gray, mas mataas sila kapag even numbers. Tapos ang kailangan natin gawin is we have to figure out gaano kadami yung gray triangles sa 100. So, ang gagawin natin dyan is kukunin natin yung maximum amount of triangles
Tapos i-subtract natin ng 100. After that, ang makukuha natin is 990. Tapos, i-divide natin to into 2 para makita natin yung gray at yung white. Gray at white yung white triangles. So, magiging 4,950 siya. Tapos, ang mangyayari, since ang 100 is even number siya, ibig sabihin even numbers, mga nag-end sa 2, 4, 6, 8, 0, ganun. Ibig sabihin, yung gray triangles, yung dadagdagan natin ng 100. Sa bale, ang sagot is 5,050 gray triangles. Kasi mas marami ang gray. Kasi even number ang ang tawag dun? Even number ang 100. My gosh.